Hello Sir Bob. Ako po si Princess from Bayumbong. Isa ako sa mga avid listeners nyo kasama ang pamilya kong nakikinig ng mga kwento nyo sa channel. Itong story na gusto kong i-share sa inyo ay nangyari nung dalaga pa ako. Nung magnobyo pa lang kami ng asawa ko noon. Mahilig kami sa camping kaya madalas kaming umaalis isang beses sa isang buwan. Naglalaan talaga kami ng oras para dyan. Long weekend noon, nag-aya ng camping si Jan, yung asawa ko na ngayon. Gusto niya raw ng camping sa probinsya. Isasama niya raw yung bunso niyang kapatid at yung boyfriend din nito. Wala namang problema sa akin dahil kapag ganitong galaan talaga, palagi namin kasama yung bunso niyang kapatid na si Micaela at yung boyfriend nito noon na si Mael. Naghanda na kami noon. Lahat ng gamit namin naalagay na sa sasakyan. Ako yung huling sinundo nila dahil mas malayo ang bahay ko, pero madadaanan naman papunta doon sa dapat naming gagalaan. Hindi pamilyar yung lugar, pero narinig ko na naman yun dati. Isa rin yun sa dinadayo rito sa Nueva Vizcaya. Hindi ko nababanggitin yung baryo nila, pero sa liblib na lugar talaga yon. Gabi na kami umalis. Kasi yun yung best time para iwas traffic sa travel. Lahat kami masaya at tamang kantahan. Dalawa kami ni Micaela sa likod at yung dalawang lalaki sa harapan kasi nagpapalitan sila ng pagmamaneho. Habang nagdadrive, nagsabi si Micaela na magpagas muna. Magsi-CR kasi siya at baka kasi mamaya wala kaming ibang madaanan. Liblib na kasi. Mahirap mawala ng gasolina, baka wala kaming mapuntahan. Tapos ang dalang pa ng mga nakakasabayan namin. Noong mga panahon na to, wala pa yung mga Waze at Google Maps. Hindi pa rin uso yung GPS. May nakita kaming karatula, kaya nagtuloy-tuloy kami sa pagmamaneho. Ang saya pa ng usapan namin noon dahil nga pinaplano na namin yung mga gagawin namin. Tapos hindi nawawala sa usapan yung last na camping namin sa Pangasinan. Nang maarating kami sa isang gas station, napansin namin na mukhang luma na yon, tapos wala man lang nagbabantay. Lahat kami lumabas ng kotse para makapag-stretch din kami ng paa ni Micaela. Nag-aalangan pa nga yung dalawang lalaki naming kasama kung magpapagas ba roon, kasi nga walang tao na pwedeng mag-assist sa amin. Nung nagpasya kami na maghanap na ng ibang gas station, may lumapit sa amin. Mukha siyang lesbian o baka dahil siguro maiksi lang yung buhok niya. Basta lumapit siya at nagtanong kung magpapagas ba kami. Matapos ang lahat ng usapan, umihi na rin kami ni Micaela para hindi na kami maihi kung sakali man malayo-layo pa talaga yung biyahe. Bago pa kami umalis, nagtanong si Mael kung may mas malapit na daan ba kapag dinerecho namin yung kalsada doon. Kasi ang mangyayari, dapat doon kami dadaan sa kabila. Pero parang may nakikita silang pwedeng madaanan o lusutan. Ang sabi naman ng kausap nila, baryo daw sa dulo nun. Pwede raw kaming makiusap na makikiraan kami kasi mas malapit nga raw doon. Kaso may mga natira kaya parang hindi na talaga ginawang daanan. Natuwa kami kasi pwedeng mas mapabilis pa yung biyahe namin. Napagpasyahan namin noon na doon kami dumaan. Bago kami umalis, nagsabi yung nagbabantay ng gasolinahan na mag-ingat kami. Medyo double meaning yon, pero nagpasalamat kami. Balik sa dating usapan, tawanan at random na kantahan. Basta masaya lang kami sa road trip namin. Hanggang sa marating namin yung maliit na baryo na tinutukoy niya. Madaling araw na nun. Nagbabakasakali kami na baka may tao o kaya may nagbabantay doon sa gate. Wala kaming makita, kaya huminto muna kami saglit. Naghintay ng may taong magpapakita man lang. Nasabi pa nga ni Micaela na masyadong makaluma naman yung baryo na yon. Kasi talagang yung mga bahay nila, akala mo nasa sinaunang panahon pa. Parang wala ring kuryente sa kanila kasi sobrang dilim. Iniisip ko nga na baka hindi lang abot o kaya nagtitipid sila
Lumabas na noon yung boyfriend ko. Nagtingin-tingin sa paligid. Hanggang sa nakakita kami ng isang matandang babae. May kahabaan yung buhok niya at matalimang tingin sa amin. Kinausap yon ng jowa ko, pero mukhang may problema sa dadaanan namin. Nagpa siya rin kaming lumabas para sana alam namin ang nangyayari. Ang sabi sa amin na matagal na raw nakasarado ang dapat na dadaanan namin. Itinuro pa niya yung bahay na gawa sa kawayan. Kakatayo lang daw nun, kaya nga naglagay sila ng sign na hindi na nga pwedeng dumaan. Hindi raw ba namin yun nakita? Ang sabi namin ay hindi. Pero itong si Mael, sinabi niyang meron siyang nakita. Ang problema lang, hindi niya masyadong mabasa kaya hindi niya sinabi sa amin. Ang layo pa naman ang naikot namin, tapos pagod na rin yung jowa ko noon magmaneho. Kung si Mael naman ang papalit sa kanya, baka delikado kasi kanina pa siya antok na antok noon. Balak sana namin magpahinga muna sa sasakyan at saka na lang ulit kami iikot dahil nga maling daan na yung napuntahan namin. Dagdag oras yon at ang layo pa naman. Wala na rin daw ibang lalabasan ng sasakyan. Nag-offer yung matandang babae na pwede raw kami maituloy sa bahay nila pansamantala para kahit papaano ay maapagpahinga kami. Nagdadalawang isip pa kami nung una, pero pumayag din naman kami. Gusto rin naming humilata dahil masakit yung likod ng BF ko. Nakakahiyaman, pero pumasok kami sa loob ng bahay ng matanda. Napansin ko pa nga na ang creepy noon ng mga tao na bigla na lang sumilip sa bintana nila. Bumulong ako kay Micaela, pero siniko niya ako para tumigil. Kung may sasabihin daw ako, ipagpabukas ko na lang kapag umalis na kami doon sa lugar. Luma talaga pati yung bahay. Hindi ko akalain na sa panahon na yon ay meron pang ganong klase ng bahay. Mga 2011 to nangyari. Baka nga dahil sa liblib na probinsya din yon, kaya parang nahuli sa pag-unlad. Medyo naawa naman ako sa kanila kasi ang hirap ng ganong klaseng buhay. Yung dalawa naming kasamang lalaki, nakatulog dahil sa pagod. Habang kami naman ni Micaela, hindi mapakali. May naririnig kasi kaming kumakaluskos sa bubong. Tapos, parang ik-ik yung tunog na hindi ko alam kung saan ba galing. Napahawak si Micaela sa tiyan niya kasi para daw humihilab. Ako naman napaupo at tinanong siya kung gusto ba niyang magbawas. Samahan ko na lang siya papunta sa banyo. Pero ang sabi niya, hindi raw. Ibang hilab raw ang nararamdaman niya. Napatingin ako sa paligid. Napansin ko yung matandang babae na nakatingin sa direksyon ni Micaela. Para ba siya naglalaway na hindi ko maintindihan? Chinek ko yung dikipad kong cellphone. Wala talagang signal sa lugar na yon, kaya hindi rin kami makaka-text o makakatawag sa iba. Nakaramdam na ako ng takot nun. Siyempre, hindi namin sila kilala. Nasa liblib na baryo kami. Ginising ko na noon si John. Inaya ko na silang umalis na kami. Antok na antok pa nga si Mael nung niyugyug siya ni Micaela. Nagtanong pa sila kung bakit. Kukuha lang daw sila ng tulog. Hindi ko sinabi yung dahilan. Basta sabi ko, magmadali na lang kako kami. Kaya umalis na rin kami noong mga oras na yon. Nagtanong pa nga yung matandang babae kung sigurado ba kami. Nagpasalamat na lang ako, sabay alis namin. Napansin ko na mas dumami pa yung mga tao na nasa labas ng bahay. Para tuloy kaming mga artista sa lugar nila. Matatanim din ang mga tingin nila sa amin, kaya nakakakilabot. Titig na titig pa rin sa amin yung matanda na parang naglalaway pa rin habang papalayo kami. Kahit papaano, nakabawi na ng tulog yung boyfriend ko. Kaya nakapag-drive na siya palayo. Hindi pa nga kami gaanong nakakalayo. Nakarinig kami ng kalampag sa bubong ng kotse na para bang may tao na bigla na lang sumampa roon. Nagulat kami. Medyo nagpagewang pa nga yung sasakyan kaya mas lalong binilisan ni John yung pagdadrive niya. Pagkapasok kasi namin ng kotse, ang sabi ko, iba ang kutob ko dun sa baryo at sa mga tao
kaya bilisan namin ang pag-alis doon. Nang makalampas kami sa gasolinahan, napansin namin yung nagbabantay na kumuway sa amin at parang tuwang-tuwa pa siya na nakaalis kami roon. Sumabay na rin ang pagliwanag ng langit kaya kahit papaano, nakahinga na rin kami. Sinabi ko pa sa kanila yung mga napansin ko. Yung matandang babaeng naglalaway. Para kako siyang aswang. Saka ko lang nalaman na buntis pala si Micaela nung sinabi ko na yon. Balak sana nilang sabihin sa amin kapag andoon na kami sa camping site na dapat pupuntahan namin. Ang dami kasing ganap, tapos mukhang napunta pa kami sa baryo ng mga aswang. Nung maarating kami ng camping site, may nakausap kaming taga roon. Nagtanong kung saan ba kami dumaan. Nabanggit namin yung napuntahan naming baryo. Ang sabi niya, mabuti na lang daw at nagawa pa naming makaalis dun sa lugar. Kasi nga, baryo daw yon ng mga aswang. Hindi na raw nakakaalis ang mga dumadaan doon. Simula nun, tuwing may mga road trip kami, dumadaan na kami doon sa sinasabi ng mapa at ng mga nauna nang nakapunta doon. Buti nga at nagsimula na rin mauso yung mga GPS devices, pati na ang Waze at Google Maps kalaunan. Takot na kaming maghanap ng shortcut dahil baka mamaya maling daanan na naman yung mapuntahan namin. Ito lang po ang kwento namin, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo at marinig namin sa inyong channel. Magandang araw o gabi po, Boss Bob. Tawagin niyo na lang akong Ali, isang call center agent sa Pasay. Nagsimula akong makinig sa channel nyo taong 2023. Hilig ko talaga yung mga ganitong kwento, lalo kapag break time. Nalaman ko lang to nung naghahanap ako ng mapapakinggan na horror hanggang sa naging paborito ko na po kayo. I-share ko lang po itong kwento na nangyari ilang taon na nakakaraan. Mahilig kami sa road trip ng pinsan ko noong hindi pa ako nagtatrabaho bilang call center agent. Madalas kami sa galaan. May sarili kasi siyang motor, tapos ako naman palagi niyang sinasama. Isang gabi, pinuntahan niya ako sa bahay para ayain na mag-road trip. Ako naman, go lang sa lahat ng trip niya. May sarili din akong helmet na binili niya para daw kapag bigla niyang gusto magpunta sa kung saan-saan ay ready ako. Freelancer ako noong mga panahon na to, kaya maluwag yung schedule ko. Nagpunta kami doon sa maluwag na kalsada, as in walang kasabayan. Tapos puro puno at damo lang yung nakikita namin sa paligid. May kadiliman din dahil walang mga bahay at street lights. Enjoy namin yung ganoong senaryo. Paborito namin kapag ganoon. Minsan nga, nagkakatakutan pa kami. Pero ang totoo, noong mga panahon na yon, parehas kaming hindi takot sa mga multo na yan. Para sa amin, hindi kami naniniwala o kung may galang kaluluwa man sa paligid, hindi na namin problema yon. Basta, ganun lang kami mag-isip noon. At mas maganda kasi talaga ang road trip kapag gabi. Wala masyadong mga sasakyan at hindi pa mainit. Payapa ang paligid. Tuloy-tuloy lang siya sa pagmamaneho ng motor niya. Tapos ako naman, panay lang yung chismis sa kanya. Walang ginawa kundi magtawanan at pakialaman ang buhay ng taong kinaiinisan namin. Kaya gising na gising din talaga siya. Hindi ko na nga alam kung saan kami nagpunta. Basta sa may bandang south yon. Hanggat may kalsada, may madadaanan kami pa uwi. Isang mahabang kalsada ang nadaanan namin. Hanggang sa sinabi ko sa kanya na mag-stop muna kami kapag may nakita kaming tindahan man lang. Ang sakit na kasi ng puwet ko sa pagkakaupo. Nagpatuloy kami. Wala kaming nadaanan. Pero may isang tulay kaming nakita na maliit lang. Siguro, panghati lang talaga ng magkaibang barangay. Huminto muna kami para sana magyosi. Naasandal ako doon sa tulay habang siya naman ay nakaupo sa motor niya.
panay pa rin ang kwentuhan namin. Hanggang sa napansin ko na may babaeng nakaupo doon sa dulo ng tulay. Hindi ko agad napansin yon kasi madilim. Tapos nakaupo siya na natatakpan ng mga halaman. Nagtanong naman ako kung anong ginagawa niya roon. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa amin. Inulit ng pinsan ko yung tanong pero hindi talaga siya nagsasalita. Hinayaan lang namin dahil baka nga mahiyain lang. Naisip ko na baka may malapit ng bahay kasi nga may nakita na kaming tao. Matapos namin magpahinga, nagpatuloy kami sa pag-road trip. Habang nagmamaneho yung pinsan ko, napatigil kami doon sa 2 daan na pagpipilian kung sa kanan ba o kaliwa. Dahil parehas kaming first time doon sa lugar, hindi namin alam kung anong meron sa magkabilang dulo. Sa may kanan kami pumasok. Tapos, pinatandaan niya sa akin para alam kung saan kami lalabas mamaya kapag uuwi na. Walang nagbago sa nakikita namin. Mga puno lang, pero wala talaga kaming bahay na madaanan. Wala rin kaming kasabay ng mga sasakyan. Nagtaka ako. Ang sabi ko na may ganun palang lugar. Walang bahay, tapos ang haba ng kalsada. Ang sabi lang ng pinsan ko, ngayon lang din daw niya nalaman. Hinayaan na lang namin kasi panay lang naman kami enjoy. Marami pa naman siyang gas kaya hindi namin problema yon. Habang binabaybay ang kalsada, napadaan na naman kami dun sa may tulay. Dun ko na napansin na parang may kakaiba kasi pamilyar yung tulay. Nakita na namin yun eh. Parang pangatlong daan na nga namin doon. Nagsabi ako sa pinsan ko na pansinin niya yung tulay. Sabi niya, kanina pa rin daw niya yun napapansin. Hindi lang niya sinasabi sa akin. Kaya pala bigla siyang nanahimik kanina. Nung bumalik pa ulit kami, napansin ko na naandun pa rin yung babae. Pero nakatayo na siya at nakatingin sa amin. First time kong kilabutan talaga. As in ramdam ko yung kaluluwa ko. Sa katunayan, ngayon na sinusulat ko to, feeling ko andun pa rin ako sa lugar na yon kasi tandang-tanda ko pa kung paano kami tingnan ng babae. Napamura pa nga yung pinsan ko at sinabi niyang may mali na talaga. Umikot kami para bumalik. Pero yung lokasyon ng tulay na dapat nasa kabilang linya na ng daanan namin, andoon na naman. Parang kahit na umiikot kami, hindi kami makaalis-alis sa lugar. Alam niyong nasa kanan ng tulay, tapos andoon na naman yung babae. Kung iikot kami pabalik, dapat nasa kaliwa na siya. Pero nanatili siya sa iisang lokasyon na parang dire-diretso pa rin kami. Ilang beses namin nakita yung tulay at babae. Hindi ko na nga alam yung gagawin. Ang higpit na ng kapit ko sa pinsan ko. Tuwing madadaan namin ang tulay, hinihila ko yung damit niya. Yung pinsan ko naman, hindi na natigil sa pagmumura. Nang maalampas kami ng tulay, nagtry na naman siyang umikot. Hindi ko na mabilang kung ilang beses nangyari yon. Natataranta na kaming dalawa. Hindi kami makaalis sa lokasyon na yon. Hanggang sa parang nakalampas na kami kasi nakita na namin yung 2 likuan na nakita namin. Itinuro ko sa kanya yung daan. Doon ngayon siya lumiko. Huminto kami saglit kasi nga nanginginig na siya kanina pa. Parehas kami nang hina sa takot. Nung medyo kumalma na kami, nagpatuloy na siyang magmaneho. Ang akala nga namin tapos na yung kalbaryo. Pero bumalik na naman kami doon sa tulay. Nakita na naman namin yung babae. Doon na talaga ako halos mangiyak kasi parang wala nang katapusan. Hindi na kami makalabas ng lugar. Walang tigil ako sa kadadasal. Lahat na yata ng klaseng dasal na alam ko ay nabanggit ko na. Nagbabakasakali kami na may makasabay man lang na sasakyan. Kahit sana isa lang. Kaso wala talaga. Ang isa pang problema namin, nababawasan na yung gas namin. Paubos na kasi nga ilang beses na kaming pabalik-balik sa iisang lugar. Ang sabi pa nga ng pinsan ko,
na hindi matatakutin at di naman solidong naniniwala. Baka raw pinaglalaroan na kami ng engkanto o kaya ng babaeng sa tulay dahil kinausap namin siya. Tapos bigla kong naisip yung kasabihan na kapag raw naliligaw kayo ay balik na rin lang yung damit. Ganoon nga ang ginawa namin. Hindi na namin iniisip kung magmumukha ba kaming tanga kapag may nakakita sa amin. Ang importante lang ay makaalis kami sa lugar na yon. Nagtry kaming maghanap ng way, kaso walang signal. Ayaw gumana at mag-load ng maps. Malapit na rin malobat yung phone ko. Naisip kong walang pag-asa. Nagbaliktad kami ng suot, pati nga yung shorts namin binaliktad na. Kulang na lang pati undies. Bago kami magpatuloy ng umalis, nagdasal muna kami. Seryoso at taimtim talaga yung dasal namin. Ipinagdasal din namin pati yung kaluluwa ng babae doon sa tulay, kahit hindi namin alam kung multo ba talaga siya. Humingi kami ng gabay para sa biyahe namin, tapos gabay na rin para doon sa babae na sana ay matahimik na siya. Matapos nun, nag-drive ulit yung pinsan ko. Nalampasan namin yung tulay. Dumaan na naman kami sa pagpipilian na daan. Ang ginawa namin, sa kabila na kami dumaan, kung saan nakarating kami sa isang tindahan. Sa wakas, alam namin na yung dinaanan namin ay iba na. Maliit na tindahan lang yon. Yun bang may kapihan sa gilid. Tapos yung babae roon nagbabantay. Huminto kami. Halata naman sa amin yung takot. Nagtanong pa yung babae kung bakit parang takot kami. Napansin pa niya yung baliktad naming damit. Hindi na sana namin siya sasagutin, pero mukhang alam na niya. Dagdag niya, sa susunod raw ay mag-iingat kami sa mga road trip. Pagbabiyahe sa lugar na hindi namin kabisado para daw hindi kami nagsasama ng kaluluwang ligaw. Natakot kami sa sinasabi niya. Pero mas kinilabutan kami noon nang tinuro niya yung likuran ng motor. Pababain na raw namin yung angkas namin. Wala kaming nakita noon sa totoo lang. Kaya ang ginawa namin, nagstay na lang muna kami sa tindahan ng ilang oras. Hindi pa naman kami naniniwala noon sa multo. Pero noong mga oras na yon, parang naniwala na kami dahil sa naramdamang takot. Kahit na nerbiyosa, nagkape kami. Binaliktad na rin namin yung mga damit namin dahil nga may nakita na rin kaming bahay sa paligid. Ang ibig sabihin nun, nasa tamang landas na yung natahak namin. Habang andoon kami nakastay, nakausap namin yung babae. Nakwento niyang may ilan ng motorista ang napadaan sa tindahan niya. Parehas lang sa amin. Nakikita o nakakasabay yung babae sa tulay. Pinatay daw ang babaeng yon, kaya halos lahat ng naliligaw ng daan sa lugar na yon, sinasabayan niya. Hindi raw kasi daanan doon. Matagal na yung sarado. Hindi nga lang alam ng iba, katulad namin, nalibangan lang ang road trip. Napadpad lang talaga doon. Kwento pa niya nun, nitong huling araw raw ay may mag-asawang naasakay sa kotse. Ang malala ay sila mismo ang kusang nagpasakay sa babae. At nung huminto sa tindahan niya, nawala na yung sakay nila. Ang dami na pala niyang alam na kwento tungkol sa eksena na nangyari sa amin. Naging lesson din sa amin yon dahil simula nun, hindi na kami basta nagpupunta sa kung saan-saan dahil baka mas malala pa ang mangyari. Pinaplano muna namin ang pupuntahan dahil baka mauwi na naman yon sa isang maling road trip. Hanggang dito na lang, Boss Bob, ang kwento ko. Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Winnie na atira sa Pampanga. Matagal na rin po akong nakikinig sa channel niyo at matagal ko na rin pinag-isipan kung ibabahagi ko ba itong nangyari sa amin noon. Matagal na panahon na ito nangyari bago pa mag-pandemic. 2 days after ng graduation ng college,
Nagpasya kami ng mga kaibigan ko na magpunta sa isang sikat na resort. Gusto kasi naming mag-unwind dahil nakasurvive kami sa accountancy course. Tapos lahat pa kami ay pumasa kahit naalanganin ng grades namin noong una. At hanggat wala pa kaming trabaho at hindi pa busy. Binayagan din naman kami ng mga magulang namin. Meron kaming pupuntahang tagong resort dito sa Pampanga nun. Tago siya talaga, as in. Hindi siya sikat sa Facebook noon dahil parang wala pa namang gaanong tao na nakapunta roon. Sobrang layo rin kasi. Nalaman lang namin yon sa tropa ng kaibigan ko. Galing daw sila doon kasi nag-deliver sila ng mga biniling appliances. Kami naman lahat, go lang, kahit saan pa yan, basta magkakasama kami. 5 kaming magkakaibigan nun. Ako, si Wilma, Henry, Bam at Ruth. May sasakyan ang pamilya ni na Ruth, pero si Bam ang nag-drive nun dahil siya ang nakakaalam ng place na pupuntahan namin. Mahabang biyahe siya. Malayo siya kung nasaan kami. Ilang beses pa nga kaming naligaw at nagkamali ng liko. Wala kasing signal at hindi rin abot ng Google Maps at Waze yung exact location. Inabot kami ng higit 4 na oras paikot-ikot. Hanggang sa dumilim na. Nagkaroon kami ng pagtatalo noon kasi parang nagkasisihan na. Panay kasi turo ng lilikuan, mali naman pala. Paubos na rin yung gas namin. Hindi pa namin alam kung nasaan kami. Nangangapa kami dahil walang signal dun sa area. Kahit anong send namin ng text or chat sa kakilala ay wala talaga. Huminto muna kami saglit kasi kailangan namin pag-usapan kung dapat pa ba kaming tumuloy o bumalik na lang. Mainitin talaga ang ulo ni Bam. Nagtanong siya na kung babalik ba kami, natatandaan ba namin yung dadaanan. Liblib na kasi yung napasukan namin. Hindi pa sementado ang daan. Tapos, may iba pang part na maputik talaga. Wala sa aming kumibo, kaya lalo siyang nagalit. Paano raw kami makakaalis doon kung isa sa amin walang alam palabas? Kami namang mga babae, syempre normal sa amin na magpanik. Naiiyak na nga nun si Wilma, tapos sinisisi na kami. Kami naman, sinabing hindi naman kami pare-parehas na ginusto ang mga nangyari, bakit pa kami magsisisihan? Parang yun na yata ang ikasisira ng friendship namin. Sa ilang taon naming magkakaibigan, sa maling road trip pa kami magkakasiraan. Nagpaanma muna lahat para nga makapag-isip-isip. Wala pa namang ibang tao. Nung madilim na talaga ang paligid, sinubukan ulit namin magpatuloy. Trinay lang talaga kung may tama ba kaming papasukan. Nakakita kami ng 3 pwede naming daanan. Doon na kami napahinto. Hindi namin alam kung saan doon yung tama. Kasi wala man lang signs o kaya wala man lang kami nakakasabay. Nagsalita na si Bam na iikot na niya yung sasakyan. Uuwi na lang kami. Bahala na. Sa susunod na lang daw kami magpunta sa ibang resort dahil baka mas lalo lang kaming mapahamak. Gabi na at paubos na ang gas. Pati raw pasensya niya ay ubos na rin. Bumalik kami. Wala na kaming makitang daan. Yung huling daan na pinasukan namin, may puno ng nakaharang. Bumalik ulit si Bam. Wala kaming malusutan. Hindi na namin alam ang gagawin noon at lahat nagpapanik na, pati yung mga lalaki. Sabi naman ni Henry, baka naiengkanto na kami. Dahil sa sinabi niya, mas lalong umiyak si Wilma. Nagalit naman si Bam kasi sa halip daw na paganahin namin yung utak, panay kami ng iyak. Hindi raw kami mailalabas ng luha namin sa lugar na yon. Nakahinto pa rin kami. Hanggang sa muling umandar yung sasakyan. Pakiramdam namin, tama na yung daan na binabaybay namin dahil dire-diretso na yon. May nadaanan na kasi kaming ganoon. Tapos tanda ko, lumiko kami sa kanan. Yun ang sinabi ko kay Bam. Kaya akala talaga namin makakalabas na kami. Doon lang din kami nakahinga noon nang may nakita kaming may sasakyan na sa unahan namin. Para kaming nabunutan ng tinik kasi hindi na kami naliligaw
Sadyang mali-mali lang talaga yung nalikuan namin kanina. Nagsuggest si Ruth na lapitan pa namin yung sasakyan para at least alam din ng driver na may kasama siya sa daan. Ginawa naman yun ni Bam. Nagbigay pa nga siya ng signal sa sasakyan na nasa unahan. Maayos naman ang takbo ng lahat. Hanggang sa bigla na lang lumiko yung sasakyan. Para siyang nawalan ng preno. Tapos dumausdos siya sa gilid kung saan sumiksik siya sa matataas sa talahib. Napahinto kami dahil doon. Hindi pa agad na proseso ng utak namin yung nangyayari. Hanggang sa sinabi ni Bam na lalabas sila at titingnan yung sasakyan. Naiwan kaming 3 babae. Yung 2 lalaki, lumabas. Ang tagal pa nga nila. Maya-maya, nagsalita na si Ruth. At ang sabi niya ay may signal na raw. Doon na kami nakapag-search ng location, kaya hindi na kami takot maligaw. Pero ang isa na lang problema namin ay yung sasakyan na pinuntahan ng 2. Nagsalita pa ako noon. Tanong ko kung bakit hindi pa bumabalik yung 2. Inutusan ko pa nga si Ruth na bumaba siya para tingnan sila. Pero bago pa niya mabuksan yung pinto, nagpakita na yung 2. Lumabas sila doon sa may talahib. Pero parang litong-lito yung mga itsura nila. Binuksan ko yung bintana nung kumatok si Henry. Nagtanong ako kung ano ba yung nakita nila. Pinababa nila kami para makita din daw namin kasi nagtataka sila kung bakit parang luma na yung sasakyan tapos pabulok na. Tinted daw ang mga salamin kaya hindi raw nila makita ang loob. Ilang beses na silang kumatok. Wala naman daw nagbubukas. Tiningnan din namin yon. Tama nga sila na may kalumaan na yung sasakyan. Yung para bang ilang taon nang naroon. Inulit namin yung pagkatok pero walang nagbubukas. Ang sabi naman ni Wilma, tatawagan na lang niya ang tito niyang pulis para magpunta rin doon. Hindi rin naman nagtagal ay dumating din ang tito niya. Ipinakita namin yung sasakyan sa may talahiban. Hindi ko na alam kung anong ginawa ng tito ni Wilma, pero may mga tinawagan kasi itong mga kasama niyang pulis na nagpunta rin doon. Tapos noon, isinama kami para daw sa statement namin. Siyempre kami, wala naman kaming ibang ginawa. Sinabi lang namin yung nakita. Doon lang kami kinilabutan nung nalaman naming ilang taon na raw nawawala yung sasakyan na yon. Dahil nga siguro, nasa may liblib na lugar yon at hindi palagi nadadaanan ng tao. May nakita raw silang kanansay sa loob ng sasakyan. Pinakita pa nga sa amin yung news na yon. Lahat kami nagtaka kasi ang sabi namin, nakita namin mismo na may sasakyan kaming kasabayan nung gabi na pauwi kami. Paanong nangyaring may ganoong klase ng balita? Ang isa pang naapagtataka, ilang beses na raw sila naghahanap sa lugar na yon pero wala silang nakitang sasakyan. Hanggang ngayon, kapag magkakasama kaming magkakaibigan, hindi yun nawawala sa usapan namin. Kung na-close na yung case ng misteryosong sasakyan na yon, sa amin, hindi pa. Parang sa tuwing meron kaming road trip, nagkaroon na kami ng issue sa mga sasakyan na nakakasalubong namin. Simula rin noon, iniwasan na muna namin magpunta sa kung saang liblib na lugar. Baka iyong mali-mali naming nadaanan, isa na pala yung sign para maresolba namin ang isang misteryo na tila ba nakalimutan na dahil sa tagal ng panahon. Kayo, ano sa tingin nyo yung nangyari at bakit namin nasaksihan yon? Hanggang dito na lang po ang kwento ko.